araw, Pilipinas! Nandito naman tayo sa paborito niyong programa, Usapang Bayan. Ako si Janisha, inyong masiyahing DJ. At ako naman si Alicia, ang kalmado pero malaman magbigay ng opinyon. At syempre, ang inyong lingkod na si Stephen, laging handang magbigay ng balitang dapat niyong malaman. Ako si Ninyo, dito para magbigay ng analysis at magtanong ng mahalagang tanong. At ako naman si Christopher, ang laging naghahanap ng solusyon at positibong pananaw. Magandang araw sa inyong lahat. Usap-usapan natin ngayon ang mga mainit na State of the Nation Address or SONA ng ating Pangulo. Ano ba ang mga mahalagang pahayag niya? Tayo at talakayin ito. State of the Nation Address 2022, ang unang SONA ng Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., ika-17 Presidente ng Republika ng Pilipinas. SONA 2022. Unang punto, mga kasama. Ang Pangulo ay nagbanggit tungkol sa patuloy na pag-angat ng ekonomiya. Sabi niya, mas malakas na raw ang piso kumpara sa ibang pera. Pero ang tanong, nararamdaman kaya ito ng karaniwang Pilipino? Sa tingin ko, Alicia, yung epekto ng ekonomiya ay hindi agad maramdaman. Para ano lang yan, planting season. Ngayon nagtatanim tayo, pero kailan natin aanihin? Pero kung nagtatanim tayo ng tama, Stephen, dapat may progress na kahit papaano. Malaga ang tanong na yan, Ninyo. Pero baka naman kailangan natin bigyan ng oras ang mga pulisya. Hindi madali ang magpatupad ng mga reforma lalo't bagong sistema ito. O sige, mga kasama, next topic. Ang Pangulo ay nangako na mas maraming pabahay para sa mahihirap. Wow, promising, di ba? Pero, realistic kaya? Ang problema dyan, hindi lang basta ang magpatayo ng bahay ang solusyon. Kailangan din ng akses sa trabaho, tubig, kuryente, ang kabuuan ng komunidad. True, hindi lang pabahay, kundi dignidad ng pamumuhay. Magandang plano, pero execution ang challenge. Saka dagdagan ko lang, dapat siguruhin na hindi overpriced ang materialis. Baka naman nakaproblema tayo sa budget. Kaya, malaga ang transparency. Sana, bawat hakbang ng programa ay malinaw at may tamang reporting sa tao. Paano naman yung sinabi niyang focus sa renewable energy? Parang ang ganda yung vision niya na gawing green ang bansa natin. Tama ka dyan, Jen. Pero dapat bilisan ang implementation. Maraming bansa na ang ahead sa renewable energy. Baka ma-left behind na naman tayo. Saka dapat ito, hindi lang for show. Bigyan nating insentibo ang mga negosyo at individual na gusto mag-invest sa green energy. Isipin din natin ang epekto nito sa mga manggagawa ng traditional energy sector, ha? Dapat may transition plan para sa kanila. Balancing act talaga ang kailangan. Pero kung magiging tama ang direksyon, malaking tulong ito para sa kalikasan at ekonomiya ng bansa. Grabe, ang dami nating insights. Pero syempre, hindi tayo matatapos ng walang tanong para sa ating mga listeners. Kaya mga kaibigan, ano ang opinyon ninyo sa mga nabanggit sa SONA? Sa tingin nyo, matutupad ba ang mga pangako ng Pangulo? I-text o i-comment na yan sa aming social media pages. Gusto namin marinig ang inyong boses. Kaya't magtulungan tayo, Pilipinas. Huwag puro reklamo, pero huwag din tayo magbulag-bulagan. At dito lang yan sa Usapang Bayan. Hanggang sa susunod, mga kaibigan. Paalam!